Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel at eto na nga po, nag-issue rin ng kanyang statement si Priscilla Mireles, of course, ang wife ni John Estrada. So, medyo ginagamit nila ang Instagram story para ilabas ang kanilang mga mensahe or sagot para sa kanilang mga fans. Of course, maraming fans na nagtatanong at yun na nga, di ba, na-post na natin dito na naglabas ng kanyang statement si John Estrada at galit na galit siya dun sa gumawa ng fake news na kino-quote pa siya. But at the same time, itinanggi niya yung kwento, yung chismis tungkol dun sa pagkakalink sa kanya sa ibang babae. At kung sino pa mang babae, ganun ang statement niya. And of course, sinagot din agad-agad yon ni Priscilla na gamit ang IG story. At eto nga, ayan, nakikita nyo na, I am deeply shocked and disheartened by Mr. Estrada's recent public statement. Yan ang tawag niya kay John ngayon. Hindi na husband, hindi hubby, or whatever term mo pa, endearment din ang dalawa, kundi Mr. Estrada na lang. But anyways, eto yung karugtong. To clarify, there was never any mutual agreement regarding our separation. We were married when I left the Philippines and we remain married as of this time. While there is indeed more to the story, it is not the appropriate time to delve into those details. Regardless of what those may be, however, it won't change the course of fate. I appreciate your constant support, kindness. Ayun, mensahe niya yun para kay kumbaga sagot niya yon sa pinost ni John Estrada o sa statement ni John. Pero ito naman post, parang thank you niya to sa kanyang mga followers, mga nagmamahal sa kanya, friends, and everyone. I appreciate your constant support, kindness, and love during this difficult time. I trust that in due course, all will be resolved appropriately. Thank you for your understanding. Ito with matching signature, Priscilla Mireles. Yan. So, anyways, pag tinignan mo ngayon ang Instagram or Facebook ni Priscilla, tignan, mababasa mo yung napakaraming message, no? Kaya lang syempre, since wall ito ni Priscilla nga, so dito nilalabas ng mga netizens sa mga followers ang kanilang reaction, opinion, and kung ano pa mga mensahe para kay Priscilla. So, babasahin ko lang ito, linawin natin. Binabasa ko lang ang message ng mga netizens, fans, followers sa Instagram ni Priscilla. Katulad nito, sabi ni Lucky Mom 2, you deserve happiness and peace, Priscilla. We love you. Ayun. So, and then, that's true. Don't stress yourself to the man who is not deserve your love. Yan statement naman yun na 5-5 aw. Nakakaloka mga pangalan. Tita Mad, sabi, grabe ang ganda niya kahit walang makeup. Ang blank ni Jan at pinakawalan pa niya kasing ganda nito. Stay beautiful and don't stress yourself sa isang red flag na tao. Ayun na, may ganon. Ito galing yun kay Tita Mad. Ito from Obrigando Pancho. For sure, John is regretting everything. He lost you. Yun agad. Again, ulitin ko, binabasa ko lang ang statement ng mga followers ni Priscilla sa kanyang Instagram. So, eto. Sabi ni Gina Bet 23, yes, tuloy lang ang buhay. Hindi deserve ng ang siraing ganda natin. Iyak lang sa sulok. Yan. Yung iba hindi ko na binabasa kasi medyo sobrang negative. Ito, King John, love thee. You deserve all the happiness. Tatanda si Rigor mag-isa sa ginagawa niya. Si Rigor, character naman niya ni John sa Batang Quiapo. Ito from Jenny Mauwi. You go, mama. You deserve the peace and love. Ayan. Sabi nito naman ni nating Beats Prayers, always pray. God will take care of you and your daughter. God bless always. Sabi ni Michelle, you look absolutely gorgeous. Sabi ni Villanueva, Carla Marie, enjoy. Emily, keep it up. Ayan. The rest, mga ganon. So, pretty, enjoy, ang charming, ayan, mas gumanda ka pa ngayon. Yan yung mga message. Beautiful Miss Earth. The second video photo was, the boy so cute. Is he your nephew? Yung mga ganon-ganon na. And then, never forget, she is hindi siya Miss Universe ba? Di ba Miss Earth nga siya? We love you, Miss Priscilla. You seem so happy and at peace with your real family. We love you so much. Family is love forever.
pretty deserve happiness. Families where you truly can find peace and feel home. You deserve that inner peace. Pero, na ano na rin, common and supposed to have been limited na rin. Siyempre, kailangan i-limit na rin kasi may mga over na mag-react. Talagang violent ang kanilang reaction. So, eto. So anyways, my opinion naman is, ako alam mo, ang pinakamahirap talagang panghimasukang problema ay ang family problem talaga. Especially the relationship ng mga mag-asawa. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Dahil silang dalawa lang naman ang magkasama sa loob ng kwarto, sa bahay. Of course, kung may mga ibang tao man. Pero pagdating sa bed, pag magkasama na sila sa tuwing gabi at natutulog, yun, silang dalawa lang ang nag-uusap. So, hindi natin alam yun. Kaya mahirap pang himasukan ang problema ng mga mag-asawa talaga. But ako, I always hope na sana laging maayos din kasi especially pag may anak, di ba? Ang hirap kasi nung gano'n, yung again, ang dami ko nang na-witness sa showbiz na family, na produkto ng broken family, yung may mga gano'n so nakikita na natin yun. And nakakalungkot, may ibang bata na hindi nga nagiging maganda ang kinalabasan ng kanilang future, pero may iba naman na na-handle ng tama, of course, di ba? Like halimbawa, si Casey Concepcion, nakita naman natin Sharon and Gabby, si Casey naman ay okay. Ngayon, kaya lang, kung titignan mo, ilang taon na si Casey, pero hindi pa siya nag-aasawa. Parang somehow, baka maisip mo na meron siyang trauma when it comes to marriage o pagpapakasal. So, hindi natin masabi, di ba? Kasi siya yung nakakaramdam ng ganon. Like, sino pa ba? Of course, sila, kasi, pero pag tinignan mo naman, yung family nila, ako, natutuwa naman ako for Jackie Lu Blanco and Ricky Dabao na kahit magkahiwalay sila, yun, pinanatili nila ang magandang samahan nila. Of course, makikita yon sa kanilang mga anak na lagi pa rin nilang nakakasama, di ba? Yung mga ganong tipo. So, si Pops Fernandez and Martin Rivera, of course, nung simula ng kanilang hiwalay ay napakatindi, matindi rin ang pinagdaanan. But look at them now, okay na sila, di ba? So, ganon din naman sino pa ba? Kasi yung iba naman, naghiwalay, pero sa showbiz din kasi, di ba? Parang madalang yung naghiwalay, tapos nagiging okay. So, but anyways, ako naman, like halimbawa kung naghiwalay naman habang mga hindi pa sila kasal, okay yon. Kasi at least, habang maaga naayos, kumbaga, nakaiwas sila sa mas matitindi pang magiging problema. So, mahirap pakialaman yung mga ganitong sitwasyon na mag-asawa dahil ang tagal na rin nilang nagsama. At sana makapag-usap talaga silang dalawa, si John Estrada at si Priscilla. Si John naman ay, although minsan may pagka-sarcastic sa press, pero isa naman siya sa pinakamasarap kausap din at marunong din naman makisama. At si Priscilla kasi hindi natin masyado nakakasama dahil syempre hindi naman siya artista, hindi siya gumagawa ng mga teleserye, hindi katulad ni John Estrada. So yun na muna for now. I hope maayos din talaga makapag-usap sila. Yun lang yung sa akin para at least